maming wala tayong intro. Welcome to the V. Cortez hindi nagkakaroon ng second episode. Laging first episode. Ang feeling kong curious sila is ano na yung buhay natin ngayong mga bago tayong kasal. Ilang years na ba kayong kasal? 3 years na kami ni Keng. Magti 3 years sa November 25. Kami magto 2 months. Wow! Ang fresh! 2 years. Ang fresh ng 2 months. Ang fresh, parang kakakilala lang. Tapos, ano pa, parang ansikip. Oo. Parang nasa honeymoon stage talaga. Honeymoon stage ba talaga kami ngayon, Nico? Actually, walang pinagkaiba sa dati at saka na bagong kasal. Ganun pa rin naman yung pagmamahal niya eh. Pero yung pagmamahal niya sa akin, mas mahal lang talaga niya sa ngayon, mga anak niya. Kasi iba pag may anak eh. Same pa rin ang pagmamahal niya sa'yo. Pero mas mahal... Tama ba? Pero sabi nila, dapat daw, mas mahal mo ang asawa mo. Mas mahal naman talaga. Kesa sa mga anak. Pero itong pagkakataon na to, na maliit pa ang mga bata, Talagang mahihirapan ka na balance siya. Oo. mas mahal mo. Mas mahal niya Tama ba? Matimbang parehas, ate. Parehas Ako, lang. ang pinaka-naano ko talaga, pagdating sa amin ni Keng, ang changes niya, mas nakita ko kung gaano ako kamahal ni Keng ngayon. Kasi before, nung time na wala pa kaming anak, mahal niya ako eh, kasi okay naman ako, mabait pa ako noon, at saka yung katawan ko medyo maganda pa. Ngayon, nagbago yung katawan ko. Nagbago yung ugali ko. Totoo yan, aminin nyo. Pag ikaw ay nagkaanak na, talagang ang hormones mo dahil putok na putok, magbabago ang itsura mo, magbabago ang ugali mo. Pero si Keng, napansin ko sa kanya na mahal niya pa rin ako. Kung anong pagmamahal niya sa akin dati, mas mahal niya ako ngayon. Yun talaga. Kaya sobrang swerte ko kay Keng. Pagdating sa ganun, kasi ang nafe-feel ko talaga na nung kinasal kami at nagkaanak kami, secured ako. Yung feeling of security, which is yun yung the best na kayang ibigay sa'yo ng partner mo. Kasi hindi naman all the time ngayon kami, 15 years na kami, hindi na siya butterflies in my stomach, wala nang kilig-kilig effect. Hindi na ganun. Pero yung talagang I will give you the world na parang bibigay ko sa'yo lahat ng komportabling buhay. Ganun na yung nakikita ko kay Keng. Ako naging parang tamad ako kay Kong. Like, dati inaasikaso ko talaga siya pag gising niya nung gusto mo. Ngayon medyo nabawasan siya kasi pag gising ko ang iniintindi ko si Kidlat. anak na. Yes. Totoo. So, yun yung nabawas na minsan nagtatampo sa akin si Kong na, love, dati umaga pa lang tinitimplahan mo na ako ng kape. Ngayon, inuutos mo na kay Ate Lynn. So, maganda rin na nag-o-open ng ganun si Kong kasi ngayon, bumabawi ako sa kanya. Totoo yan. Alam mo yung ibibigay mo, no? Oo, kasi Pero totoo ngayon, yan, nagde-demand sila ng mga ginagawa mo dati. kasi, syempre, hindi mo naman siya maiiwasan ngayon na may anak ka, ang liliit pa ng anak. Syempre, priority mo sila ngayon na paggising, anong kailangan ng anak mo. Yes. Pero, maganda na pag may time, since nag-open sa'yo yung asawa mo na gusto Ibigay niyang mo. alagaan, maibigay mo rin. Yes. So, ako ngayon, nag-e-effort ako kay Kong na paminsan, hindi araw-araw kasi anak ko pa rin talaga, pero minsan, pag may extra time ako, talagang nilulutuan ko siya. Oo. Inaanuhan ko siya ng kape. Ano ba gusto Make mo? Kape time pa rin. ba? Oo, ganun. Kasi namimiss pala nila yun, sister. Oo, yung kayong dalawa lang. Kaya nagulat ako kay King, inaaya niya ako pag mansari namin. Yung yung mansari namin nung magjowa pa lang kami, inaaya niya ako every 3. Nalabas naman tayo kahit tayong dalawa lang. Kakain kami, samyup kami. Iba yun eh. Yung pagkayong dalawa lang ang magkasama. Oo. Nakakaano siya Actually, lang. ang asawa natin, gusto talaga tayo masolo. Pero ngayong may mga anak na tayo, parang tinatimingin din Mahirap. nila. Mahirap. Ate, mahirap. Natin, di ba? Totoo. Kaya talagang ang hirap mo siyang i-balance. Ang Pero hirap, ate. nung na-experience namin ni Kong yan, nung nag-Japan kami, dun namin nakita ni Kong. Kasi nag-ibang bansa kami before, na wala pa kaming anak, parang isang beses pa lang, tas trabaho. Tas ngayon, nung nagkaanak kami ni Kong, saka lang kami nag-ibang bansa, tas marami na kaming kasama kasi syempre at si Kidlat, mga editors, sila Mama Akar. So nung na-try namin mag-Japan after nung kasal, talagang nakita namin na yung halaga nun kasi wala kang ibang aasahan kundi asawa mo lang. Gusto mo magkape, so wala kang choice kung hindi yayain siya. Kayo lang dalawa. Kayong dalawa lang talaga. Anong gusto mo kainin, magkaiba. Kasi pag may kasama kayo, ang nangyayari, kapag hindi kayo parehas ng gusto, may maaaya siyang iba. Mga editors ang yayain niya. Ako naman si Pat. Pagkasama ko si Pat, yung sekretary ko mag-ibang bansa, si Pat ang kasama ko magkape. So, Yes. naghiwalay kami. So, nung nag-Japan kami, wala kaming choice kung hindi magustuhan yung gusto ng isa. Trip ng isa't isa. Trip ng isa. So, sobrang na-enjoy namin yun. Kaya sabi ni Kong, gawin na namin siya
Yearly. twice sa isang taon or every anniversary. Pero ngayon nga, August, nagyayaya na naman siya mag-Japan. Kaya feel ko ngayon ang honeymoon stage namin. Kasi, ang luwa, ang sikip ang pala. sikip. Kasi, Ang luwag tuloy. talagang nakikita ko yung pagka-clingy side ni Kong. Dati kasi talagang pasira na talaga yung relasyon. Hoy! Na-save siya ng kasal. Hoy, ate. Na-save siya ni Kidlat. Kasi nung kinasal kami, talagang naging mas clingy siya. Talagang mas feel ko rin. Iba, no? Iba pagkasal ko. Yung parang meron kang authority, Iba. ate. At saka Yung iba. parang ako ang reyna ng pamilyang ito. Kung Parang sino ka lang ngayon pumasok ko sa lang na-feel pamilyang na ito. parang may say na ako sa bahay. Totoo. Ito, marami nagtatanong sa akin ito. Tayo ba ay magwawatak-watak na? Yes, aminin na natin na darating tayo sa point na yon. Tinan mo, pa-chismis naman sa mga netizens. Kala mo talaga mag-iwan. Yes! Explain nyo nga yun Wait kasi lang. naguguluhan sila. Nagpapatayo daw kami ng bahay dito. Pero, ano daw yung isa? Basta sa Cavite, bumili kami ng lupa dito sa Cavite. So, yung lupa na yon ay, paano may kukwento yon? Okay. Ano ba? Sa Cavite, 2021, may binili kaming lupa. Lupa lang yon, walang kuryente, walang tubig. Lupa lang talaga siya. Kami ang magde-develop nung Yes. lugar na yon. May ahas. May ahas pa siya, maraming sawa. May dinosaur. Tsari. So ngayon, nagkaroon na kami ng pamilya, may mga kinasal na kailangan namin lumipat ng bahay. So ang nakita naming lilipatan na may privacy is eto. So nung nandito na kami, nagkataon na binili namin ni Kong yung bahay, yung dalawang bahay dito. At ito na yung pinapagawa namin. Magpapagawa sila soon doon sa Cavite na lupa. Tapos susunod kami ni Kong doon. Nasama-sama pa rin po kami. Oo. Kailan ba kayo magpapagawa? This year. This year. Kayo, this year. This year. Kasi best friend si Ken tsaka si Jun eh. So kung nasan yung isa, dun din yung isa. Pero alam nyo, kung may choice lang talaga kami, like may pera talaga kaming pambili din katulad nung Canavi, why not? Kasi maganda rin naman talaga tong lugar na to. Kasi ako naisip ko na siya kung mabibili ko siya para kay Mavi. Kasi ang ganda ng lugar na to. Kasi accessible siya sa lahat. Malapit siya sa Cavite, malapit siya sa kaso talagang mahal siya, hindi pa siya afford. So, sa madaling salita, ang end game talaga namin ay yung magkakasama kami sa Cavite. Hindi kami magwawatak-watak. Sa sobrang close ni Keng, Junie, and Kong, feeling ko, kapag nawala sila, feeling ko hindi niya kaya. O kaya baka tumatagal kami kasi ang dami namin. Nagigits yung gano'n. Kasi may mga typical na mag-asawa na sila lang sa bahay. So, minsan iniisip ko yun na, kaya rin kaya ni Kong yun or hindi niya ako kayang iatim na ako lang? Kayo ba naiisip niyo yung ganun? Feeling ko si Keng, ayaw niya, pero darating ang time na wala. Kung dumating man yung time na yon, wala siyang choice, kundi parang stand alone siya. Si Junie kasi, hindi talaga to, parang kasama talaga niya sa buhay si Kuya Kokon tsaka si King. Yun nga sinasabi namin, kung meron kaming choice na bakit di na tayo magstay dito? Why not, diba? Pero, alam mo yun, parang Kaya nga kailangan pansin nyo ba, lagi namin pinaglalaban talaga na magkakasama tayong lahat. No? Talagang perfect talaga na nahanap namin yung bahay na to. Kasi saan ka makakita ng 4 na magkakatabing bahay, ate? Talagang binigay to para sa atin. once na nagpagawa kami ng bahay, syempre rumirenta pa rin kami. Pero syempre, kailangan namin lumipat sa mas mababang renta. Pero, carry buong pamilya namin. Kasi dito medyo 6 digits po ang renta namin dito sa isang bahay. Hindi yun hindi okay na 6 digits tapos nagpapagawa pa ako ng bahay. Pagdating sa pera, ano ang pinagkaiba ng savings nyo nung dalaga pa kayo sa savings nyo ngayon na kasal na? Siyempre nung dalaga ka, para sa'yo lang eh. Parang kahit anong bilhin ko, wala kang pakialam. Kasi pera ko to. This time na meron ka ng family, though kami ni Keng, meron kaming, natutunan ko rin naman sa'yo to, na magkaroon kayo ng separate account. Siyempre may kanya-kanya kayong account. And then, meron kayong isang account kung saan nandun ang mga bills, nandun ang mga savings, nandun. So, ganun kami ni Keng. Magkaiba kayo ng account, pero meron kayong isang account Joint. na joint, na Yes. pinaguhulugan. Yes. Pero sabi nila kailangan lahat ng account nyo joint na. May financial advisor kami na nagsabi na kapag nategi-bumbum ang isang asawa, puro yan tax. So, kami ngayon lahat ni Kong, naka-joint lahat ng account namin, pero hindi namin siya pinapakialaman. Naka-joint lang. Ginawa ko na rin siya dahil sinuggest mo din sa isang account namin ni Keng. Pwede mo siyang i-hide di ba? Parang hindi mo makikita yung account, niya, yung magkano laman ng bangko niya. Pero, In case of wag naman sana,
pwede mong ma-access. So, Ikaw, sister, ano naman sa inyo? Savings, sa pinagkaiba sa amin, wala. Wala akong savings. Ngayon lang kayo nagkaroon. Ngayon lang kami nagkaroon ng pera. Ang pera ba ninyo ay iisa na o separate pa din? Separate pa din. Pero pagdating sa mga, pag-ipon nan sa bahay, kasi yung number 1 namin ngayon priority, yung pag-ipon sa bahay. So, lahat ng sinasahod namin ngayon sa mga big brands, talagang doon niya nakalaan. Ngayon, pagdating sa mga personal naming bagay, like may mga gusto kaming bilhin, sariling pera namin. Pero meron kaming isang priority na kailangang hulugan. Yun. Pagdating naman sa travel, baka may magtatanong, sino sigot ba ng lalaki? Sagot ba na? Wala pong may sagot dyan ng isa lang. Laging po yan hati. Kasi hindi po biro ang gastos pag nag-travel with family. 50-50 talaga. May times na masagot, may ganun, di ba? May times na sagot ng asawa ko ang food. Food. Yan, wala kaming ganong Ay, time. ate, sister. Bakit kaya ganun? 50-50 talaga kami. Tanong mo kaya kung love ka niya. Pero wala talaga, lahat hati kami. Kahit lahat ng bills namin sa bahay, lahat ng pagkain, ang tanging sinasagot lang ni Kong is yung mga para kay Kidlat, like gatas niya, diaper, school. Kasi sabi ni Kong, ikaw ang naghirap ng 9 months. Gusto ko ako naman yung about pera, ako naman ang sagot. Kasi ikaw naman ang naghirap ng nagbubuntis. Pero ako kasi di naman si Junie. Kumbaga, kasi may pera din naman ako. Pero pag gipit na ako, kasi kung siya meron at nagigipit na ako, yan na yung humingi na ako ng tulong na, ikaw muna kasi hindi kong medyo malaki. Si King, ang sagot niya ngayon sa amin, halos lahat. Ito lang, lately lang nung nasinagot niya lahat. Kasi parang gusto niya daw i-try na talagang igampana ng pagiging padre de pamilya niya na siya lahat ng ganito. Sa ngayon kasi ang mga expenses naman namin talagang mga sakto-sakto lang naman eh. So, sabi niya sa akin, once na kailangan ko na ng tulong, ng rescue mo, tulungan mo ako sa bills. Pero this time, kaya ko pa naman mga guys. So, yun. Meron ako nakita, sagot ba ni Kong yung nag-Japan tayong family? Sagot ba ni Kong yung buong pamilya niya na So, hindi po. Pag umaalis po kami ng bansa, kanya-kanya per family. Yes. Ang sinasagot lang ni Kong minsan is yung parents niya, siyempre magulang niya sila Tita Jo and Tito Bal. Yes. Kahit sa pagpapagawa ng bahay namin, ultimo basahan dyan, naka 50-50 kami. Nung kasal, 50-50. Pati basahan, ate. Lahat talaga 50-50. As in, kahit kuryente, tubig, pati yung PLDT. Pero alam ko na pag dumating ang point na wala akong maambag na, alam kong kaya akong saluhin ni Kong. At ganun din ako sa kanya. Kapag siya ay wala nang maibigay, kaya ko rin siyang saluhin. Okay. Pero kasi napakaganda nung ganun na 50-50 kasi parang sa'yo, yung karir mo, wag mong papabayaan para makaambag ka nung 50. Alam mo yun? Kasi kapag inako ni Kong lahat, ang sarap sa feeling. baka maging tamad na ako. Baka hindi na ako para may gawin pa sa karir ko. Kasi kaya naman niya pala akong sagutin eh. So, nung naging 50-50 talaga kami ni Kong, doon ko naisip na hindi ko dapat pabayaan. At saka ang sarap sa feeling nung nagtutulungan. Oo. Tapos team kayo, mafe-feel mo na hindi ka nag-iisa sa laban na to ng buhay. Kasi kung hindi nyo naman may tatanggi naman, ang mga bills naman talaga, ang bibigat, di ba, ate? Lalo yun. na pag may ka na, pinapaaral ka Anak, na. oo. Kasi ako naramdaman ko yan nung nag-aral na si Mavi. Sabi ko, ganito na pala magpaaral ngayon. Totoo Investment niya yun sa sarili niya eh. Yes. So, kailangan ko siya ipasok talaga Maibigay mo sa anak mo yung quality na education na Oo. pinakamataas. Oo. Na Alam mo, kaya ultimo mo. kahit tutor ko po si Mavi. Talagang ginagastusan ko yung pag-aaral niya kasi para sa kanya yun, hindi naman para sa akin. Pero huwag niyo kaming maliin na pag nag-aral lang sa magandang school, hindi po. Kumbaga, ang sinasabi lang namin is kahit saan mo pag-aralin yan, syempre dapat may matutunan, may magandang matutunan. At saka kung hindi nyo siya kayang i-homeschool, hindi nyo kayang alam mo, sabi ni Aiden, ako, nagtinuruan ko ang anak ko magbasa, 2 weeks lang. Tinutukan ko siya 2 hours a day. So, hindi siya about sa school, hindi siya about sa teacher. Ikaw rin na sa parent. Tayo, sa sobrang busy natin na pinagsasabay-sabay lahat, hindi mo na talaga mafokusan. Kaya tayo kumukuha ng tutor, kaya ka kumukuha ng teacher na Hindi pwede talaga ako ipa-homeschool. effective kay Mabi. Etong sasabihin ko sa inyo, trinay ko ho yan. Tutukan ng Sabi after ni school. yun yung sinabi Sabi niya ni na, Mabi, pagod na ako. next week na lang. Next time na lang daw, bukas na lang daw. So, sabi Ay, ko hindi next talaga ako week na effective kay Mabi. Kahit yung sindakin ko siya, day. Sabi kasi na gentle parenting lang kausapin mo lang maayos. Hindi siya para sa akin.
para sa iba siya. Tsaka alam mo ngayon ko napansin, ang pagiging magulang pala, para siyang trial and error din. No? Mangangapa ka rin talaga. kakapa, Hindi mo alam talaga. kung tama ba ginagawa mo o hindi. Kaya okay na manghingi ng advice. Ako hindi ako nahihiya na pag may nakausap ako magulang. Alam mo, ang tanong ko, ano pong ginagawa nyo kapag ganito, ganyan. Hindi ako nahihiya kasi kailangan ko ng maraming makapag-advise sa akin. Tapos i-filter ko na lang yung sa tingin kong mag-work. At saka walang ibang taong pwedeng magsabi na tama o mali yung ginagawa mo. Tanging ikaw lang. Manghingi ka na. Pwede ka mag-advise, pero wag kang parang sasabihin mo, hindi ganyan, parang ganon, diba? Kasi iba-iba tayo, iba-iba rin ang mga anak natin. Yes. Kasi tayo, nasanay tayo na kung saan abutan ng galit, Pak, talagang doon palo. na. Oo. Okay naman tayo. Okay naman. Lumaki Diba? naman tayong ano. Iba na kasi ang era ngayon. Yung mga nag-work sa era natin nung tayong mga panahon natin, hindi na siya nag-work ngayon sa mga anak natin. True. So, depende yan. Meron kasing mga bata na sobrang kulit talaga, kailangan mong paluin, may ganyan. May iba naman na personality niya talaga na makulit siya. Iba-iba talaga siya. So, magulang din ang makakakita niyan kung anong klaseng bata yung anak mo. So, yun. May gusto kong kwento. Kwento mo naman yung pinalayas mo si Mavi. Kailan yan? Yung pinalayas mo si Mavi, pinapasok mo sa kotse. Tapos umandar pa yung kotse. Ganito Ano yung sabi yan. niya muna nun? Hindi. Ano muna ginawa niya? Sinipa niya si Kidlat ng mahina lang. Ngayon, ang sa akin kasi ayoko nang nananakit. Ngayon sabi ko, ilang beses ko na sinabi sa kanya yan, na hindi lang naman si Kidlat ang una niyang nasaktan. Kasi naglalaro siya. Si Mavi kasi, meron na siyang sariling mundo. Yung mundo ni Kidlat ni Biela ay manggulo ka na kay Mavi. Kumbaga, kung anong ginagawa ng kuya nila, yun yung tinatry nilang iguluhin, si Mavi. Ngayon, parang kasi hindi ko rin naman masisisi si Mavi na mabwisit siya kay Nabiela at kay Kidlat dahil ilang beses na siyang humingi ng naglalaro ako. May mga matatanda naman sa paligid nila. So, ang nakaugalian kasi talaga ng mga matatanda, ibigay mo sa batang kapatid mo. Ibigay mo sa nakababata. Which is para sa kanya, ano na lang gagawin ko? Ako na lang lagi magbibigay. Ako na lang lagi. Parang, hindi niya pa sinasabihan pero alam kong nasa utak na ni Mavi. Matalino si Mavi. Ngayon, parang ilang beses pinanood ko yung CCTV na bakit umabot sa puntong nanakit na siya. Yun pala, bago pa dumating si Kidlat, si Biela na ang nasagad na. Kumbaga, naglalaro nga ako, ginugulo na siya ni Biela, dumating pa si Kidlat. So, dalawang bata na yung nanggulo sa laruan niya. So, ang nangyari, sa sobrang inis niya, nasaktan niya. Pero yung sipa niya, hindi sipang kabayo daya. Yung, Hindi umiyak si Kidlat. Ang term ni Ate Akar ay na-offend. Hindi siya umiyak. Oo, na-offend. Ang sabi niya lang, go home na. Alam na ba ng bata yung na-offend? Sabi ko nga, ate, paano na? Napahiya. Kasi sabi nga ni, na-offend. Sabi ko, ano nangyari? Umiyak. Sabi niya, hindi, na-offend lang. Sabi ko, marunong na ma-offend yun. Kasi hindi ako agad nagagalit kay Mavi ng Na-offend. bakit siya nanakit. Hindi, ako kasi hindi ako nagagalit kay Mavi agad ng bakit siya nanakit. Tinatanong ko talaga, bakit ka nasaktan, bakit anong nangyari? Kasi sinabi niya, naglalaro kasi ako, mami. O di, napagalitan ko na siya. Ngayon, sinubok na naman siya ng panahon. Ininis na naman siya ni Biela. Nasaktan na naman niya. Sabi ko, hindi magandang manakit. Sabi ko sa kanya, hindi ka ba nakikinig sa akin? Kung hindi ka nakikinig sa akin, umalis ka na. Lumayas ka dito. Kasi ang gusto ko, sumusunod sa akin. Kung hindi ka susunod, lumayas ka na. Maghinap ka na ng ibang magulang mo. Tere, hatid mo na to. Yan yung mga linyahan ng nanay. Ayun, mga 6 years old na ang anak Diba? yan ng linya. Ang realidad, ang taong nananakit, di ba pinapakulong naman talaga? Ngayon sinabi ko sa kanya kasi matalino nga si Mavi, sabi ko sa kanya, alam mo ba ang mga nananakit pinapakulong yan? Hindi siya nakikinig sa akin kasi talagang nagdadabog pa siya. May ganun na yung mga bata, may ganun na siya. So nung dinadabogan niya ako, sabi ko, Kuya Teryo, ihatid mo na sa pulis to, hindi ko na to kaya. Pero bago may ganun sa dila. Ngayon sabi ko, Jen, hindi siya nakikinig sa akin. Lahat ng mga damit niya. Pero bago kayo umabot sa ganyan, may point naman na nag-uusap muna kayo, di ba? Nag-uusap talaga kami. Hindi po ako yung sinisindakan ko siya kaagad. Okay. Kumbaga hindi talaga siya nakikinig sa akin. So umabot na ako sa puntong mag-alsa balutan na siya. Imagine mo 5 years old, kausap mo alsa balutan. Pero ano, yung kasi sabi niya, ayoko, mali. Sabi niya, Mami, Hindi ka ba naawa sa akin? Nakakatawa naman. Mami! Nakakaawa naman ako. Hindi ka nakakaawa. Nakakaawa yung sinipa mo. Balik ka na. Balik ka na. Kuya Serino. Kuya Serino. Ayaw ko pupunta sa sini. Nakakaawa naman ako. Hindi ka nakakaawa.
ba? Narinig din na Nakakaawa naman ako. At saka, ang ano talaga namin ni Junjun, hanggat maaari talaga, habang ngayong lumalaki na si Mabi, iniiwasan talaga namin mamalo. Kumbaga, hindi na talaga namin siya totally napapalo eh. Hindi na siya yung panakot namin na sa kanya napalo. Ang sinasabi talaga namin sa kanya na, ito yung mangyayari sa'yo. Nang usapan namin ni Kong, ang disciplinarian siya. Feeling ko nga, sa ngayon, hindi ko pa kaya kasi ang tingin ko kay Kidlat Baby pa talaga. Siyempre, mag-iiba naman to pag nag-4, nag-5, nag-6. Iba. Pero sa ngayong edad na to na 2 years old, andito ako sa point na gusto ko lang siyang bibihin maghapon magdamag. Tas tatay ang magdisiplina. So malay natin sa 6, mabaliktad. Si Kong na ang magbe-baby, ako na ang disciplinarian. Step by step ba? Hindi ako masyado nag-overthink. Kung ano ngayon, 2 years old siya, ito yung kailangan, ito muna. Hindi ako nag-overthink na pag lumaki tong 18, ganyan yung ugali. Same kami, ganun din si Keng. We just try lang na maging present for Isla Boy. Ang bata talaga, absorb lang talaga ng absorb yan sa'yo. So, very careful kami pagdating sa mga salita namin sa bahay. Lahat yan ginagaya na yung ng ganung edad, ng 1 year old. Crucial sa development ng bata ang 1 to 4 years old. Saan ko ba narinig yun? Hindi siya sa akin, mula sa akin kasi hindi naman ako talaga. Siguro sa Google. Sa Google? Hindi, napag-aralan lang namin kasi BS Psych ako, diba? Wow! So, sa development ng bata, sobrang crucial niya. So, tama yung sinasabi mo na maging present ka lang sa kanya. Kasi pinanganak ang anak mo na parang tabula rasa. Blank space. So, wala siyang kahit ano. So, sa 1 to 4 yan, unti-unting nagkakaroon ng laman. Kaya dapat maging present ka, nandiyan ka to guide. Si Junjun po ay hindi absent sa pagpapatulog kay Mabi. Very hands-on siya pagdating sa pagtulog ni Mabi kasi doon silang nagkakaroon ng usap as magtatay. Meron pong mga realization si Mabi, may mga katanungan siya na, kasi meron sa Inside Out, meron sa Inside Out na Riley's first date na ang mommy at daddy ay nag-kiss. Ngayon sabi sa kanya ni Mabi na, Daddy, ganyan din ba kayo ni Mami? Na yung love ba? Sabi niya, oo, sa'yo din, ganyan. Yung pala, yun yung parang kailangan, curious na siya sa mga ganitong bagay, sa mga kiss, mga ganyan. So, ngayon, sabi ko kay Junie, ikaw na bahala dyan. Mag-explain. Ikaw na bahala dyan. Lalaki anak mo eh. Gumaga, kasi mali ko ba? Kailan yung first kiss niya? Di ba? Sabi ko sa kanya, ikaw na bahala dyan. Curious na pala siya sa mga ganyang bagay. Yun sabi ko, ano in-explain mo sa kanya? Sabi ko, ganyan talaga. Kapag may love ka, kinikiss mo. Pero syempre, gagawin mo lang yun sa mami mo, sa kapatid mo, sa lolo mo, sa lola mo. Di mo siya gagawin sa iba. Curious boy siya nga. At saka alam mo, sabi nga nila, kailangan ang tatay kayang sagutin lahat ng curiosity ng anak. Para hindi siya magtatanong sa iba. Dapat yung anak mo, sa loob pa lang ng bahay, kung ano yung mga tanong niya, masasagot ng ama. Perfect. So, ang pinaka-kailangan daw sumasagot dyan is yung tatay. Ito pa, meron pa sinabi si Mabi, bakit daw tayong matatanda, alam daw natin lahat ng sagot? Oy, grabe, ang lalim nun ate. Ang lalim ng tanong ni Mabi. Very si Mabi doon. Sabi ko sa kanya, kasi anak, ganyan din kami nung bata. Lahat nung tinatanong mo sa amin, tinanong din namin yan sa magulang namin. Tapos, naranasan namin. Ang ganda naman ng tanong na yun. May gano'n na nga siya kasi nga, yan pala sis talaga yung edad ng curious na lahat ng bagay. Na hindi ka pwedeng makamiss ng talaga ng mga dapat. At dapat talaga masasagot mo ng tama. Oo, kasi sa ibang tao, syempre hindi mo na makokontrol ngayon kung ano yung sagot. Nagulat ako nung sinabi niya sa akin yun na, kasi pag nasagot mo sa loob ng bahay, hindi na siya para magtanong sa iba. Yun na ang paniniwalaan niya. Hindi na ang paniniwalaan niya. Doon ko na-realize na hindi na siya basta baby. Kailangan mo nang ayusin yung sagot sa kanya. So ito, maraming nagko-compare sa atin sa social media. 'Di ba? Sobrang dami sa pagiging magulang, 'di ba? Sa lifestyle. Gagaling nyo no? Pagiging asawa, looks, lahat nako-compare tayo. Pero hindi naman natin siya maiiwasan. Parang talagang gano'n ang buhay. Pero kayo, sa mga puso ninyo, anong take nyo doon or anong nararamdaman ninyo? Actually, sa social media, mahilig talagang mag-compare ng
mga natitrigger ako. Natitrigger kasi ako talaga sa kanila. Wala kasing sumasagot sa atin. So, ang akala nila siguro feeling nito mga nagkukumpit na to sa isa't isa eh. Hindi nila akala alam. nila nag-aaway na kami dito. Nagbibigay sila talaga ng issue. Sabihin nila, oy, si Vien at saka si V, wala sila sa isang vlog, mga 2 months na baka mag-aaway Guys, sa totoo sila. lang sabihin ko sa inyo, never pa po kaming nag-away. Mm-mm. As in, never kaming nag-aaway. Diba? Minemaintain din kasi namin yung relationship na hanggang pang matagalan kasi in-laws na siya. So, kung Tsaka meron bakit mag-aaway? kung meron kang hinanaing, sasabihin mo na, sister, ganito yung, di ba, kung kuwari may maramdaman ako sa'yo o sa'yo, sister, talagang ayoko to. Ba't ganito? Kasi may minemaintain kang relationship kasi pag pamilya kayo May respect. At saka ang gusto ko sa ating tatlo, marunong mag-adjust. Like, kunyari, Totoo. ayaw nitong isa, o sige, ganito na lang. Mag-meet kami halfway. Hindi yung kung anong gusto ng isa, ipipilit niya lang, hindi, gusto ko to ganito, ganyan. Dapat ganito yung ganito. Hindi ganun eh. So, kaming mag-i-inlaws kami, alam namin kung ano yung boundaries ng isa't isa. Which is, yun ang the best talaga na, lalo na pag sa in-laws. Kasi ito, pwede kang mamili ng mga kaibigan mo, 'di ba? Pwede kang mamili ng mga pakikisamahan mo kung sino diyan. Pero ang in-laws mo, hindi ka pwedeng mamili. Ang pipili niyan yung mga kapatid mo. So itong mga to, ano yung sinasabi ko? Hindi tayo nagiinom ha, Ang tingin ko kasi sa inyong dalawa, parang mga kapatid ko talaga na nakakatanda, ate ko. Kasi kayo ang nauna sa career, sa pagdating sa YouTube, ganyan, sa career path na meron tayo. So for me, kung ano yung dinadaanan nyo, yun din yung dinadaanan kong career, yung daan na yun. So, para sa akin, ginagawa ko siyang inspirasyon. Hindi siya insecure. Di ba may iba na insecurity yung dating sa kanila, insecure sila kasi, ba't si ganito may ganyan? Hindi eh. Ako, ginagawa ko tong way na to. Very thankful ako, grateful ako na nandyan kayo. Kasi, nagiging inspirasyon kayo sa akin. Kung ano ang makukuha yung dalawa, I mean, kung ano ang magiging buhay ninyo, masaya ako doon. Kasi kapag nawala ako, kayo ang pwedeng maging pangalawang magulang ng sinasabi mo yan nung lasing ka. Hindi, kahit di ako lasing, ganun siya. Kasi kung ikaw, Pat, kasi ang akala nila may kompetensya sa atin. Ate, wala. Gumagawa kayo ng issue. Nakakalimutan nila na hindi tayo magkakaibigan lang. Pamilya tayo na kung ano yung meron ng isa, meron ng lahat. Gets? Kung anong may blessing yung isa, blessing din ng isa eh. 'Di ba? Kasi imagine, kunwari bigla ako mawala, wag naman sana, Panginoon. Lord, wag muna. So kung mawala man ako, maliban sa magulang ko at sa ate ko, sino ba ang gag-guide sa anak ko? 'Di ba kayong dalawa? So masaya ako sa kung ano man yung pwede nyong makuha sa life. At talagang looking forward kami ni Kong na pare-parehas talaga tayong umangat sa buhay para ang mga anak natin, mga pamangkin, talagang safe na safe sila. Ako, sabihin ko na sa inyo sa TikTok ko, lagi na lang may compare. Lalo na sa inyong dalawa, actually. Masakit ho sa akin na may nasasabi kayo kay V. Kasi hindi talaga okay yun na magkasama kami sa isang lugar, magkasama kami, mag-in-laws nga kami. Sa tingin nyo ba okay sa akin na ginaganto nyo siya? Which is hindi po. Kaya alam mo, sa sobrang inis ko at ayokong makakita ng mga panlalait talaga kay V, mga hate talaga kay V, finilter ko lahat ng comments ko sa TikTok. Kahit binapangalan, wala na kayo makikita. Kasi nga, ayokong may nagsasalita ng masama sa kanya. Kasi nga, ang awkward nun para sa akin, ang nakakainis. Nakakainis yun kasi, ganyan sinasabi nyo sa kanya, hindi nyo naman alam kung ano yung naitulong sa akin ito. So much hate. Dahil assumptions. alam mo, sister, kahit sa akin din, nakakalimutan nyo atang magkakamag-anak kami. Parang ang pinag-aaway nyo kami ni Eve. Sa tingin mo ba ang kapatid ko na si Eve, pag may nakuha siyang ganito, ikaiinggit ko at ikakagalit ko? Hindi. Ang saya ko kasi parehas kami nagkakaroon. So, yun siguro yung nakakalimutan nila. 'Di ba? Kasi nga, hindi na tayo nagsasama-sama talaga sa mga vlog, tong bahay natin. Parang, may kanya-kanya din kasi may tayong kanya-kanya mga ng trip. buhay. And talagang nandito tayo sa ganitong trabaho na open book. Na talagang akala ng lahat, pwede nila tayong pagsalitaan. Kumbaga, sabihin nyo kung anong gusto nyong sabihin, basta kami alam namin yung totoo. Oo. Ganun lang And yan. hindi kami naapektuhan sa mga ganyan dahil alam namin kung anong buhay meron kami. Oo. Eto. How is your sexy time with your partner? Okay ikaw naman muna. siya na po-provide ko naman yung mga needs ni Boss King. Talagang, if nag-request. Helicopter din. Yes, like, talagang kung helicopter.
Helicopter. Hindi, okay naman siya. Okay naman kami. Mayroong sagot. Nung nanganak ako, parang bumaba din talaga yung drive ko. Hindi ko alam kung bakit. Siguro syempre yung hormone. Sabi nga nila natatapos yung, parang nare-renew yung pagkataas ng mga anak after 2 years. Parang sa akin hanggang ngayon na 1 year, magto 2 years na ba? 1 year na. Parang hindi pa rin ako ganun ka totally recovered yung ano ko. So medyo, somehow, kami ni Boss Keng, pag umaayaw, ganun din ba kayo? May times na talagang umaayaw? Since honeymoon stage kami ni Kong, talagang bakbakan. Ay, grabe. Parang talagang wild. Nakikiusap na siyang tama na. Ang tatapang niyo sa topic Hindi, Belated naman yan lahat. Madalas absent ako. Absent-minded. Ano kasi kami ni June, hindi po kami safe. Hindi talaga kami, as in, kahit after ni Mabi, hindi talaga kami safe. Kumbaga, di lang ako agad nabubuntis siguro. Pero, ngayon kasi na, ayan, 2 na anak namin. Sobrang ingat talaga namin. So, kanyari, high chance of getting pregnant ako today kasi meron kaming calendar kinemi eh. So, yun yung binabasihan namin. So, kung hindi ako pwede ngayon, bawal talaga. Iba na lang gagawin ko sa kanya. Wow. Ganon. May Pero, alternative merong talaga, may galit siya, sister. Minsan, pag di ko siya galit? Talagang, kala ko inihika na. Oo. Sa galit, day. Talagang yung hinga niya, ang lalim ng hinga niya kasi hindi siya napagbibigyan. Talagang pag hindi sila napapayagan, talagang nagagalit. Minsan lumalabas pa pumunta kay Burong. Kasi Hindi ko alam ba't ka magsusumbong kay Burong. Magagawa sa'yo ni Burong. Gets na. Wala tayo sa mood today. Uy, napapagod din kami. Yun ang hindi maintindihan ng mga lalaki na wala kami sa mood today. So kahit hindi yan kinaganda sa technique ni Junjun. Alam niya kung saan ako, alam mo na, kung saan ako bibigay. Nakakabigon pa yung, gusto mo lang ng cuddle, tapos biglang, meron ako, nood tayo movie, ayan ang movie. Pucha, wala pang 10 seconds na, Pero pag alam kong, rin, hindi ko siya napagbigyan parang ngayong gabi. Tapos the next day, tapos parang nagagalit na siya. Medyo hindi na niya na ako kinikibo-kibo. Ayun na, may isu-surprise na lang ako sa kanya. Ay, hindi, ito, tanong ko lang. Yung parang question lang na paano kayo nakikipagkaibigan sa ibang tao? Paano ka Sa aming tatlo, ako lang yung kayang makipag-usap hanggang madaling araw sa ibang tao. Sila talaga, hindi. Hindi sila ang tawag dyan. Kaya minsan ito si Bien na pag lang suplada eh. Talagang mahihain siya. Hindi siya marunong makipag-usap ng daldalan. Ako kasi, pag nakita mo ko, kaya na makipag-usap about sex life ng unang segundo pa lang ng pag-uusap. Hindi talaga. May nami-misunderstood talaga ako. Di ba, tulad pagkasama ko sa event si Chino, iba ako sa mga event talaga. Pag kung sino lang yung mga kaibigan ko dito, yun lang yung kaya kong kausapin ng bardagulan. Pero pag iba na, parang hindi ko kayang may pag-usap. Si Bien, hindi siya mataray. Nahihiya siyang mag-approach. Ganun siya. Takot pala ako makipagkaibigan. Kasi feeling ko, pag nakatalikod na ako, may sasabihin siya sa akin, ganun pala si Bien. Ganun. So, medyo may takot din akong ipagkaibigan sa iba. Pero kasi maganda yun. Bukod sa Team Payaman kasi, wala na po akong ibang kaibigan. Bukod ka na Jai, ayan, si Jai, sino pa ba? Yung mga best friend mo. Oh, yun, di mga best friend ko. Pero yung sa mga Team Payaman. Sa influencer, wala talaga akong masasabi ko pang as in na kaibigan mo. Kaibigan ko. Bukod ka na, ayan, ka na Zainab, ka na pero hindi ka kasi totally as in close na super close like sa Team Payaman na masasabi kong open akong sabihin sa'yo lahat. Talagang ang tinuturing kong kaibigan ko talagang solid is itong nasa loob na to, mga best friend ko nung high school. Pero marami akong kaibigan sa labas. As in talagang, ewan ko, madaldal kasi ko eh. Sobrang takot ako makipagkaibigan talaga. Si V, marapor talaga siya, si ate girl. Madaldal talaga ako, as in kaya ko nga mag-twerk sa kanta ni Moira eh. Ganong level talaga ako. Talagang, ewan ko, parang may saltik-saltik din. Kaya, guys, kaya ako nagawa ang Team Payaman Fair. Kasi lahat ng mga influencer dyan, naging kaibigan ko. Kaibigan niya yun lahat. Kaibigan ko lahat. Talagang ganon ako siguro kaya rin ako sa sales. Oo, madaldal ka. Kasi madaldal ako. Kaya ko, kari, nakita kitang nakaupo dyan, kaya nakitang kausapin at i-hypnotize. Pero ganun ka nga, madaldal ka talaga. Kaya ko talaga makipag-kaibigan sa lahat.
Ako ate, parang ang napansin ko sa akin, namimili talaga ako ng kaibigan kahit nung high school ako. Kaya small lang din talaga ang circle ko. Kasi marunong ako mag-filter. Pag hindi ko talaga bet yung ugali or hindi nakikita kong hindi pure yung intention ng friendship na ino-offer, hindi ko talaga na-entertain. Like si Chino dati, tinatanong ko pa nga yun. Sabi ko, ba't ka ba nandito sa Team Payaman? Sabi ko gano'n. Ano? Ha? Di may trust issues talaga kami. May trust issues talaga Hindi, kami. si Chino kasi parang ano din yan eh. Parang Para dumaan kasi din siyang- siya sa dumaan din siya sa parang Para siyang ang tagal natin siyang tinanggap. Para kasi siya mandarambong. Hindi mo alam kung anong gusto niyang gawin sa amin, kung bakit ganun siya. Medyo natagalan din po yung bago i-accept si Chino sa grupong to. Kasi nga, madami siyang mga artistang kaibigan. So, ano ba intensyon niya? Nakailang padala po ng mga ambulansya bago po namin natanggap. Nasabi niyo na ba na I made it? Ako hindi pa. Kung hindi, saan mo siyang, anong point ng buhay mo na masasabi mo siyang you made it? I made it na bigay ko yung bahay ni na mama. So, Pero- nasabi mo na ngayon na okay ka na pala. Hindi. So, hindi pa? Sa magulang ko. Sa part ng magulang sa mo? part na ba nabigay ko sa magulang ko, I made it. Pero para sa Pamilya sa mo? pamilya ko, parang wala pa. Getting there. Yung success, masyado kasing malalim na word yung success eh. Pero kung success yung pagiging masaya sa buhay, na ano ko na yun, na-achieve ko na yun. Kasi masaya naman ako sa estado ng buhay ko ngayon eh. Pero kung material na bagay lang at mga bahay, magandang bahay, ganito, ganyan, maraming pera, kung gano'n. Iba-iba kasing definition ng success eh. Hindi pa, wala pa. Pero kung sasaya ng pamilya, kami yun, masaya ako sa pamilya ko ngayon. Talagang na-achieve, I've made it. So, yun. Okay na ako. Lagi ko sinasabi na ito yung pinaka masayang era ng buhay ko. As in, sa family side, sa pamilya ko, sa pamilya namin ni Kong, sa karir ko, ito yung pinaka masayang era. Sobrang kontento, sobrang saya ko na. Alam mo, maganda rin kasi sa buhay mo. Ang ganda ng timeline, ate. Thank you, sister. Ikaw rin naman. Kumbaga, hindi required na ikaw ang pinaka para maging masaya ka. Oo. Tama, hindi mo kailangan maging pinaka. Pinaka mayaman. Dahil yung mga pinakamagaling. pinaka, baka hindi nila na-feel yung saya na meron ka Wow. kahit wala ka pang pinaka. Yes. Chino, ikaw, anong mga bagay na curious ka sa amin tatlo? Uy, hindi maasim si B. Mabango siya. Parang iba't ibang klase ng mason ng pabango yung amoy niya. Kahit hindi siya naliligo. Mamatay. Naliligo naman ako, sister. Kahit minsan na kunyari, hindi ka pa naliligo, maliligo ka pa lang. Amoy, ate, amoy yung red na mason. Ganun yun yung siya. amoy Ganun niya. na amoy niya. Kahit hindi siya maligo. May signature scent siya. Hindi, alam mo, Mabango siya. nakikita kong nagsimula yan nung nakita nila na medyo naaalagaan ko na yung sarili ko. Kasi maraming mga taong hindi nakakalagpas sa ganung era ng buhay nila. Ngayon, pag nakikita nila sa iba na parang, ba't ito umu-okay siya? Parang, ngayon ibabalik mo na, ganyan ka naman kahit anong gawin mo, yung hindi nabibili ng pera ang class, may mga ganun pa sila eh. So ako naman, basta ako, yung mga ganyang mga issue, May hindi ko mawalang- na siya, sa totoo lang, hindi ko na siya para isipin dahil ang mga iniisip ko na ngayon, ibang level na, paano ko babayaran yung pinapa-install ko na pinto. Alam mo yung mga ganon. So, hindi ko na siya iniisip kung ano yung tingin nyo sa akin kasi the way pa lang akong i-appreciate ng asawa ko sa araw-araw na ginawa ng Diyos, talagang okay na yon. Siguro kapag si Kong nang nagsabi sa akin na ang pangit mo, ang dumi-dumi mo tignan, medyo talagang ma-hurt na ako doon. Pero kung ibang tao na hindi ko pa nakikita, Grabe ang mga sabi nga, comments. diba, Ang sister, sasakit talaga magsalita. hurt people. So, kapag talagang nasa kaduluduluhan ka ng kaimbiernahan ng buhay, gusto mong mandamay. Ano pa yung mga gusto nyong maabot sa buhay? And para sa inyo, paano nyo siya magagawa? Ako, honestly, ang pangarap ko talaga ay magdoktor. Ayun, yung dami nagtatanong niya, itutuloy mo pa ba? Oo, itutuloy ko pa rin siya. Isa sa mga natouch ako kay King na bigla niyang sinabi sa akin na, gusto mo ba mag-aral? Kung gusto mo mag-aral kahit may anak na tayo, bumalik ka, gawin mo. Ako bahala sa'yo, ako magtutuition sa'yo, ganyan.
dahil nabigyan ako ng opportunity sa YouTube, kaya medyo na ano siya, nag-stop ako, na-postponed yung aking pag-aaral ng medicine. Kasi nag-first year med ako sa Perpetual, pero nag-stop ako dahil yung opportunity naman sa pag-YouTube, nung time na yun talagang limpak-limpak naman ang talagang hindi mo ano na kailangan mo ng pera. At ngayon lang ako nakahawak ng pera, may mga brands na ganito. Ginrab ko talaga. So hanggang sa parang na kinasal, nag-propose na kinasal, na-postpone yung pagbalik ko sa med. So sabi ni Keng, kung gusto mo nang bumalik at ready ka nang bumalik ka. Kasi yun ang pangarap mo. Tapos naiyak talaga ako, te. Kasi, alam mo yun, parang may something, may fire sa puso mo na gusto mong, ito yung pangarap mo eh. 'Di ba? Parang may burning yung burning passion mo na kasi sa'yo. Oo, na may naudlot sa'yo na gusto mong matupad. So iba 'yun. So pag 'yun ay nangyari, talagang fulfilling talaga siya. Na something na 'yun ang maipagyayabang ko hindi lang sa sarili ko pero sa anak ko at sa magulang ko. Kasi pangarap din 'yun ng magulang ko sa akin. So ang gagawin ko para ma-achieve ko siguro 'yun. Babalik ako sa med. Talaga. Hindi man, dumating man ang araw kahit mag-40 ako, 50, babalik ako sa med. Wala naman siya sa edad eh. Yeah, wala siya sa edad. Basta, mayroon nga mag-graduate, di ba, ng ilang taon na. So, hindi siya late. Sadyang nasa chapter ka lang ng buhay mo na pinapalaki mo muna yung mga anak mo. Yung anak mo, tapos, yung career, yung buhay mo muna ngayon. Tapos, pag naging okay na lahat, medyo malaki na si Isla, kasi nakadalawang batch na ng mga med students ang mga classmates ko. Una yung med bio ako sa Lasal. So yung mga kabatch ko doon, graduate na ng medicine. Tapos yung mga med tech, tapos di ba nagbumalik ako sa Perpetual, yung mga kabatch ko doon, graduate na naman. So dalawang beses na batch na akong napaglipasan. So ako naman, sabi ko, isip-isip ko, ba't kaya ganun? Iniisip ko na lang, na kanya-kanyang timeline lang din yan. Kasi nung time na sila naman ay, grabe rin naman ang pagod ng pagmimed, di ba? Yung time na sila ay nag-grind naman para maging doktor, ako naman, kumikita ako ng pera. So good thing rin sa akin yun. Sila naman, nag-work hard naman sila para mag-doktor, pero syempre, mahirap, wala pang ganito sa part nila. So, yun, darating ang araw na pinapangako ko sa sarili ko na babalik ako ng medicine at magdodoktor ako. In Jesus' name talaga. In Jesus' kaya mo yan, name. sister. Kasi naalala ko dati nung nililigaw pa ako, nung nililigawan pa ako ni Kong, pumupunta ako sa bahay nila, talagang grabe ka mag-aral, sister. Kaya feeling ko walang kaduda-duda na magagawa mo siya. Yun. So, kukuha ka lang ng timing pa, kailan mo siya gagawin kasi nga bata pa yung anak ko. Pero, alam kong kayang-kaya mo yan. Ang gusto ko lang, may establish pa ng maganda yung negosyo ko kasi alam kong marami akong pagkukulang, lalo na nagkaanak din ako. May iba akong pinrioritize. Kasi inuna ko yung pagkakaroon ng anak at bagong kasal kami ni Kong, inuna ko muna siya. Pero ang pinaka gusto kong mangyari is, mas mapaganda ko pa yung mga business ko. Hindi ko kasi siya masyado natututukan ngayon dahil, yun nga, may iba akong priority. Pero gusto ko dumating yung time ko na siya ang priority ko para mailabas ko yung pinaka-best potential niya. Kasi hindi ko pa para sa akin, hindi ko pa napapakita yung pinaka-best potential ko bilang negosyante. Kasi nga, parang kung nauudlot ba, kasi may iba akong, nalilimitahan na nauudlot kasi may iba akong gustong gawin ngayon. Ang gusto ko talaga, mapalaki muna yung anak ko na nakikita ko siya eh. So, hindi ako masyado nakakapunta ng office, ganyan. Naniniwala ako sa lahat ng bagay para maging successful ka. Kailangan mo consistent ka. Kahit sa pagpapapayat, 'di ba? Kahit sa pagnenegosyo, career, kailangan consistent ka. At lalong-lalo na sa negosyo. Kasi sa negosyo, para mapalaki mo siya, kailangan malaking oras ang makukuha niyan. Talagang atensyon, oras mo, kailangan mo ng focus doon. So, hindi pa ako ready i-give up siya lahat ngayon dahil nga, bata pa yung anak ko. Nagpaplano kami ni Kong na sana this year or next year, magkaanak kami uli. Ako, matagal ko na nasabi yun sa mga vlog na gusto ko talagang mag-FA pero napaka-imposible kasi sa height ko din. Maliit talaga ako, 5'2". May tattoo pa ako. So, alam ko imposible. Bawal ba may tattoo? Parang pwede na. Kahit matatakpan. Kita kasi siya visible siya
So, ako talaga, malakas lang talaga loob ko mag-tourism. Pero ngayon, pero di ko siya magagawa. Pero ano yung goal mo ngayon na gusto mo pang maabot? Ang goal ko talaga ngayon is gusto ko pang mag-aral. Kasi nga, tinatanong ko pa yung sarili ko, kung itutuloy ko ba, ipapursue ko ba yung fashion designing. Kasi nga gusto kong ma-passion ako eh. So, gusto ko mag-aral, pero iniisip ko lang na ang daming gagawin, ang daming mangyayari. Pero paano ko magagawa yan kung di ko pagdadaanan yung mga hirap, di ba? So, nasa ganung stage pa ako, tsaka torn din ako kasi may mga anak pa akong maliliit na kailangan kong tutukan, and iba ang tutok sa pag-aaral kasi hindi, parang bukod sa perang gagastusin mo, knowledge na kailangan mo matutunan doon. So, kaya medyo mahirap. So, medyo naguguluhan pa ako. Pero, yun. Alam ko naman kaya ko siyang gawin, pero may mga iniisip pa ako. Alam mo, parang na-realize ko talagang never stop learning, no? Kasi may gusto pa akong abutin talaga. Tayo, no? Tarang akala mo nag-e-end na ang buhay mo sa motherhood, sa pagiging Hindi. May mga gusto ka pang maabot talaga. Oo, may mga gusto ka pang maabot. Lumawak yung kaalaman mo. Tingin na ako ng tuition nung isang araw. Kasi search din ako ng mga school na kung saan ako pwedeng pumasok. Pero iniisip ko nga lang yung mga bata din. Ay wait, mayroon tayong last part. Meron kasing sinasabi na eulogy. Sa patay yun, di ba? So, ang sabi nila, bakit mo kailangan niya sabihin sa taong wala na? Bakit hindi mo siya sabihin habang buhay pa? Kunwari, mag-eulogy ka sa amin ni Bien ng buhay pa kami. Para naman naririnig namin. Sige. Isipin ko muna patay kayo. Wait lang. Uy, wag! Hugo ko, baka ma-manifest mo. Huwag na kasi patay! Gusto kong sabihin sa'yo na sobrang buti mong tao. Yung tipong pagtegi ako, yun yung masasabi mo. Oo, sige. V, naiiyak-iyak. Ba't natatawa parang ang Ay, happy? parang namang nasa harap mo si B. Huwag ka na tumingin mo. Sa akin na lang. Sa totoo lang. Eto, V, sobrang naging makulay ang buhay namin. Buhay ko dahil sa'yo, kung alam mo lang. Hindi ko man nasasabi to sa'yo. Never ko nasabi sa'yo to actually. Pero iba ang impact mo talaga sa buhay ko. Dahil yung pagiging jolly mo, ibang saya ang nabibigay mo sa akin. Masaya ako na ikaw ang nakatuluyan ng kapatid ko. Kasi kung hindi ikaw, hindi ko alam kung anong klaseng lalaki si kuya. Hindi siya magiging ganyan kung hindi dahil sa'yo. And gusto kong sabihin na mahal kita. At more than pa sa na ini-imagine mong pagmamahal, ganun kita kamahal. Talagang kaya kong isacrifice ang aking life for you. Over? Ganon kita kamahal. Hindi man siya, pero so, ganon ko siyang... So, sa akin dyan, gano'n ka? Hindi, iiwas ako, tapos saya ako. Parang parang tingin ko kay B talaga wala ding masawang tinapay. Kasi sa tagal naming magkasama, talagang ang mga pinapakita niya sa akin talagang mabubuti at good intentions. So, yun, sobrang proud ako sa'yo. At sana wag kang mamatay. Mabuhay ka habang buhay. Dahil hanggang gusto mo. Dahil natin ang eulogy, feeling ko makukontra nito eh. Oo, kukontra na. Hindi, message lang. Message na lang kasi nakakatakot kasi nakalagay eulogy. Si Bien, alam mo ba, si Junie, napakahina talaga niyan. Mahina talaga ang puso niya sa mga iba't iba. Kaya nga si Junie ay talagang siya ang attention talaga ni mother ay nasa kanya. Kahit kami magkakapatid. Dahil siya talaga yung dapat gabayan at very fragile siya. Kaya buti na lang nakahanap siya at nakatapat siya ng napaka-strong at napakabuting asawang katulad mo. Napaka-perfect talaga, as in. Talagang perfect combination kayo. Pati yung ganda mo, ate. Ang hirap kasi abutin ni Bien, yung ganda ni Bien. Yung parang, hindi pa nga ako glow up na naman siya. Yung ganun. Lagi ko sila mga transition. Kasi ganda-ganda talaga sa dalawang to. Bien, sana ay habaan mo pa ang pasensya mo. Uy, sobra Sobra namang haba ng pasensya nagbago mo. na siya. At saka gusto kong sabihin sa'yo na hindi ka maldita. Alam mo, lagi mong pinapakita na maldita ka, pero napaka-soft-hearted mo. Ganun ka.
Lagi mong pinapakita na, ganyan, taray-taray ka. Pero ang hindi alam ng tao, napakalambot ng puso mo at napakamaawain mo. Ganun ka. Iners niyo pala eh. Okay. So, yun lang. Advance happy birthday sa inyong Ito medal, Ako naman, kay Vien, hindi man ako ganun ka showy sa'yo. Hindi showy ako no? Maano ako Hindi ako nagkulang ng paano ko sabihin sa'yo kung gaano ka kahalaga sa akin at gaano kita tinuturing na nanay ng anak ko. And hindi mo lang alam kung gaano ka kahalaga sa akin. Dahil hindi rin naman ako magiging ganito as a person kung hindi dahil sa'yo. Dahil lagi rin naman tayong nag-uusap. Parang hindi mo namamalayan, may naaambag ka sa buhay ko. At sobrang thankful ako na nandyan ka sa garahe nyo tuwing may kailangan. Thankful ako na nandyan ka lagi sa garahe nyo na pag kailangan ko ng kausap, nandyan ka, ready kang, ano yun sis? Lagi akong sumisilip sa garahe. Lagi ko siyang nakikitang nandun siya. Siya rin yung ganun ko, yung dati may kukwento ako sa'yo, siya yung, kasi nga busy ka siya yung go-to person ko. Oo, kasi siya, hindi ko alam, lagi siyang nasa garahe. So, pag mayroon kang kailangan sa kanya, punta ka lang sa garahe. Tapos, kapag mayroon akong kwento, may kailangan ako sabihin, may chika ako, sinisipat din kita dun sa taas. Sipatin kita sa taas. Ay, wala. Tara ka dito. Andun. So, sister! Ganyan. So, hindi mo alam, hindi ko rin siguro nasasabi sa'yo kung gaano ka kahalaga sa akin and gaano ako ka-thankful na nakilala kita. At sobrang saya ko rin na kayo ni Junie. Ikaw ang pinaka-perfect para kay Junie. Sa inyong dalawa to kapag sinabi nyo sa akin na kailangan nyo ng pangpaaral, which is hindi naman, kasi alam ko namang nagpupursige kayo para mabigay yun. Pero kung kailangan nyo sa point na paaralin mo ang anak ko, kaya kong ibigay yun sa inyo. Kahit igapang ko siya. Gusto ko Brent. Kaya? Mag-isa ka na lang. Handa akong magpakananay sa mga anak ninyo. Same! Ganun ko kayo kamahal at ganun kayo kahalaga sa akin. Lahat nga financially, kung kaya kong i-provide, emotionally, kung kailangan nyo ng kausap, lahat ng ire-request nyo sa akin, kung kaya kong gagawin ko talaga kasi ganun kayo kahalaga sa akin. 'Di ba maraming mga nagsasabi na, wag lang pera ha, may mga ganun 'di ba? Ako, kahit pera, kahit wala ako niyan, kaya ko siyang pagtrabahuan para ma-provide sa inyo. Kaya wag kayong mahihiyang lumapit sa akin kung ano man yan. At dahil dyan, hindi nyo na po kami makikita sa YouTube. Pero wag ngayon kasi nagpapagawa ako. Ano lang yung para emotional lang sa video. So, I love you, sister. Thank you, sister. And kay Pat naman, ikaw, Pat, ang tagal natin bago naging close. Yung sa tagal. Isang taon, di mo pinapansin. Pero nung naging close tayo, iba yung yabang ko. Alam mo yung ganun? Parang mas naging masaya ako na naging close kita kesa kami ni Kong. Kasi ganun ko na-enjoy na kasama ka. Lalong-lalo na tumira tayo sa isang bahay. May takot ako sa yun na parang baka di ako bet nito kasi bunso ka baka ang gusto mo ate. Magkasing edad tayo, mas matanda ka pa ng buwan. So, nung naging close tayo, sobrang sayo kasi parang nagkaroon ako ng kapatid na isa pa. And napakabuti ng puso mo, wala ka ring masamang tinapay. Lahat ng pag nakikipag-usap ako sa'yo, parang nandun ka lagi sa positive side. Alam mo yun? So, kung meron akong mga problema kapag kausap kita, para siyang dinadamayan mo kung buhatin siya. And sobrang proud din ako sa'yo kung anong meron ka at maaabot mo pa. Kaya kong magpakananay para sa mga anak ninyo. Minsan busy ako, hindi nyo ako nahagilap sa bahay. Pero pag chinat nyo ako, tawagan nyo ako, kaya kong mag-give time talaga. Ganon kayo kahalaga at ganon ko kayo kamahal. Masaya ako na mga naging in-laws ko kayo, I swear. Pero ako, hindi ako mahihiyang mag-open up talaga sa inyo kahit ano pa yan. So, yun, thankful ako na nandyan kayo and mahal na mahal ko kayo. Thank you, Sister. Ako, ang masasabi ko lang, kumbaga, kaya ko magpakananay sa mga anak nyo kapag hindi kayo available or available man kayo. Pwede bang iwan si Kidlat sa inyo bukas, ma'am? Bukas agad Diba? No? Kasi Alam nyo, nasa point ako ng buhay na grabe yung tinulong nyo sa akin. Kaya kong wag na lang bayaran yung mga bigas na hiniram nyo. Parang low-king sinusumbatan na ibalik nyo naman yung bigas, So, ang message ko sa'yo, sister, syempre, una sa lahat, maraming salamat sa mga naitulong mo sa akin nung mga wala pa kami.
talaga. Kahit mapamero na ngayon, talagang very thankful talaga ako sa'yo. Dahil sa'yo, eto, nagawa ko tong bagay na to, naibigay ko tong bagay na to, naitulong mo sa akin. Pasalamat talaga ako na dumating ka sa buhay ko. Kayo ni Pat, dumating kayo sa buhay ko. Kasi talagang bihira makatagpo ng kaibigan at pamilya na katulad nyo. Bukod sa meron naman kayo, may kapasidad kayo magpahiram ng pera, pero yung pagmamahal ba or relationship na kaya nyong ibigay sa akin, bihira talaga siya. So hindi siya yung basta-basta mo na lang makukuha. And kahit tumalikod man ako, alam kong wala kayong sasabihin sa akin. Sa ating tatlo, ikaw talaga ang pinaka-mentor namin talaga. Yes. Because sa'yo Oo, te. Kumbaga ikaw yung nilo-look up namin. Sa'yo talaga ako talaga natuto din magnegosyo, paano mo gagawin to, kasi every time na nagkukwento ka ng achievements mo sa amin, talagang gusto ko din yung gano'n na magkaroon ng negosyo. So, gagawin din namin siya. Papansin mo, ginagawa rin Oo, ginagawa din namin. Kasi nga, yun din yung gusto ko. Tsaka nagko-consult kami lagi sa'yo. Oo, na paano okay to. Ba to? Ganito ako mag-isip minsan. Kung si B ang nasa sitwasyon na to sa negosyo, ano kayang gagawin niya? Ganon ako. Nilalagay ko yung sarili ko sa'yo kasi alam kung paano ka mag-isip. Idol talaga. Tangina naman, ginawa mo akong Billy. Hindi, idol legit. yan? Idol ka talaga. Talagang lodi ka talaga kasi dahil idol ka, lodi kicks ka nga kasi nga nakita mo yun, nagawa mo yan yung mga ganyang bagay. Malakas ang loob kasi. Malakas talaga loob niya. So yung lakas ng loob mo, yun yung mga medyo wala kami. Kaya pero ikaw, biniibigay mo sa amin yung parang positive vibes na hindi, kaya mo yan, mga ganyan. So, yun, malaking parte na yun sa amin. So, kay Pat, ayan, una sa lahat, syempre, nung mga walang-wala pa kami, talagang tatlo kaming magkakasama. Nakita naman niya, mga struggles ko talaga sa Molino Home. So, alam din niya. Maraming salamat kasi talagang isa ka sa second mom ni Mavi. Yes, I know, girl. Buti naman So, tinanggap mo. Ayun. Okay, on the record. Siya talaga ang pangalawang ina talaga ni Mavi nung Molino days pa talaga namin. Until now, talagang sila ang second nanay talaga ni Mavi and Viela. Kumbaga, talagang sa inyo ko pinapaubaya yung anak ko kapag talagang kumabaliw man ako, ma-depress man ako. Mababaliw. Hindi nga ako. Nasa ganung point nga ako. Oo, kung magsisa. Kung mabaliw man ako, alam ko kayo yung magiging pangalawang nanay ng mga anak ko, kung mawala man ako. This is the true meaning of family. Family together again. We are the best. And it's a good family. Basta, mahal na mahal ko tong dalawang to as in. Sobrang mahal ko talaga sila. Para ka nakatagpo ka ng soulmate na sa sister version. What's a soulmate? Let's hug each other. I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Okay? Chang Benny's, pag meron ka ng boyfriend, balikan ka namin. Follow nyo ang kanilang mga social media accounts. Yes, Pat Velasquez Gaspar. Yan, Iligan. Velasquez. Ayan. Thank you so much sa panonood, guys. Bye, mga baby!